Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, December 1, 2025. Umiral nga po sa ating bansa itong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto nga po yan sa parte ng Mindanao at eastern section ng Visayas. Asahan nga po natin sa parte ng Mindanao ay may mga biglaang pagbuhos ng pagulan dahil po yan sa ITCZ. Habang ang Metro Manila naman, apektado po yan ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Northeast monsoon naman ang nakakaapekto nga po sa parte ng extreme northern Luzon. At yung minomonitor nga po nating low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, ito nga po ay posible pa rin mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At habang papalapit po yan, bago po yan tumama sa may parte ng Visayas, ito po ay posibleng mag-downgrade bilang isang low pressure area. Pero again inuulit po natin, since malayo pa nga po yan at mahaba pa yung ating advanced weather forecast, marami pa pong posibleng senaryo na mangyayari dito nga po sa minomonitor natin na posibleng sama ng panahon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po December 2, nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating nga po ng December 3, posible nga po December 3 ng hapon or ng umaga, ay papasok na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating nga po ng December 3 ng alas 8 ng gabi, kung mapapansin nga natin na nasa loob na po yan ng ating bansa at nasa eastern section po yan ng Catanduanes. Pansinin po natin yung paglakas ng ating northeast monsoon o yung amihan. Ito po yung pinaka main factor sa mga bagyo na nagpapahina, no? Kaya malaking bagay po ang ating northeast monsoon para po pigilan yung mga bagyo at pahinain. Pagdating naman po ng December 4, possible nga po ito ay mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At dahan-dahan din po itong posibleng humina muli at bumalik sa pagiging low pressure area. Pero asahan pa rin po natin na makakaranas po ng mga pag-ulan ang parte pa rin ng Visayas, Bicol region, maging dito nga po sa may parte ng Mindanao dahil nga po sa low pressure area at yung shear line na magpapaulan naman sa ating bansa. Posible pong makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng December 8, so expected natin tuloy-tuloy pa rin makakaranas tayo ng mga pag-ulan. By December 9, dito po, shear line pa rin po ang makakaapekto sa ating bansa. May mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan. Pagdating po ng December 10 hanggang December 11, shear line pa rin po, tuloy-tuloy po makakaranas ng pagulan ng parte ng Bicol region, sa may Quezon, Polillo Island, Aurora, Isabela, Mindoro provinces ay makakaranas pa rin po ng mga pagulan yan. By December 12, asahan po natin na tuloy-tuloy pa rin po yung shear line na makakaapekto sa parte ng Bicol region. At kung makikita natin, meron tayong pressure na nakikita sa eastern section ng Mindanao. Pagdating naman po ng December 13, tuloy-tuloy pa rin po na lumalakas yung ating northeast monsoon o yung amihan. At pagdating po ng December 14, tuloy-tuloy po makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Iba yung pag-ingat at paghahanda pa rin nga po doon sa posibleng sama ng panahon o low pressure area na posibleng mag-develop bilang isang tropical depression. Pero yung chance po niyan ay nasa 25% chance na lamang po dahil nga po posibleng bumugso nang malakas yung ating northeast monsoon o yung amihan. At kaya po kung makikita natin sa latest update na posibleng humina nga po itong sama ng panahon na ito. Pero again, dahil malayo pa po ito, marami pa pong posibleng senaryo na magbabago bago nga po dumating itong posibleng sama ng panahon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa